kailangan daw ay lagyan natin ng ah, kurtina. Balik ako doon. Para kung yung mga dala natin sa Panginoon, hindi na makakalabas muli. Tatakloban ng kurtina yung kasi bintana, 'di ba? Mas marami kaysa pintuan. So, mas marami silang exit kung bintana ang walang takip. So, kailangan sisilyuhan natin 'yon ng mga salita ng Diyos upang maging matibay din ang kanilang pananampalataya. Bigyan din natin sila ituro din natin sa kanila yung mga pundasyon ng mga pananampalataya. Huwag lang nating ibahagi yung mga blessing. Kasi pagka yung lagi ang ating i-share ang Diyos ay nagpapala, ang Diyos ay nagbibigay ng mga pangangailangan natin, doon aasa yung mga tao na mababahaginan natin. So, pagka nagkaroon ng trial, sasabihin nila, akala ko ba ang Diyos na sinasabi nyo ay nagpapala? Lalo na pag hindi pa talaga nila naunawaan yung salita ng Diyos. So, kailangan, kung nagbabahagi tayo ng mga salita niya na nagpapala ang Panginoon, ibahagi din natin yung mga salita niya na nagpapalo ang Panginoon. So, yun lamang po ang aking napakahabang ma-share. At maraming salamat sa Panginoon at sa Kanya po ang kapurihan. Maraming salamat, Sister Nida, sa napakagandang pagbabahagi. Although maikli, pero malaman, no? At napakaganda nga po dahil ito ay para sa ating lahat, di po ba? Ito yung pangako ng ating Panginoon na natagpuan natin doon sa Old Testament. Ano po? Na sabi ko, tama-tama nga. Parang pinaghahanda talaga tayo ng Panginoon sapagkat parang nararamdaman ko na talagang nandiyan lahat yung mga blessing na ibibigay sa atin. Bakit? Una, sabi nga ay kailangan magpagawa na ng passport pero hindi na kailangan. Dahil, di ba, may YouTube na tayo. So, nakakatuwa na naisip ito ni Brother Robert at hindi na lamang tayo-tayo, di ba? Ang nag-uusapan ay naririnig na yung ating boses ng iba. Kapag sila, makikita na at maririnig yung pagbabahagi natin. Kaya nag-expand talaga, di ba? Another is, sabi nga ay nakakatawa nga na dito sa mga patay, tayo ay sabi nung anak ko nung isa, aba, parang mabili yata kayo ngayon na at yung speaker nyo gamit na gamit. Oh, dumadami ang imbitasyon. Kaya nga lamang, sabi ni Donna kagabi, sana naman ay hindi laging dito sa mga ganitong napakalungkot na pangyayari. Kung hindi sana mga birthday yan, anniversary, no? Kumbaga sana doon tayo maimbita para tayo ay mag-share din. No? Katulad halimbawa, yung Thanksgiving, di ba? O, yung pagpapasalamat sa ating Panginoon, pag tayo naimbitahan, o di nakakapag-share tayo ng word, di po baga. Kaya dumarami ang mga imbitasyon sa atin. Talagang nag-e-expand at napakagandang pangako ito, ano po? At sinasabi nga pong kortina, katulad ng binanggit ni Sister Nida kanina, no? Mga kortina. Kaya patuloy din at patuloy yung ating pag-aaral. Kaya huwag kalimutan, tayo mag-e-exam sa ating mga sa ating LD1. Kaya mag-review na kayo. Para kung anong makuha natin, di ba, kahit paano, kahit hindi natin masyadong sa ulo. Basta yung Diyos na andun, di ba? Mai-share natin sa iba. Ang laking bagay talaga na tayo ay nakakapag-aral. Kasi kung minsan, nagbabasa nga tayo, nagre-reflect nga tayo, pero hindi naman parang masyadong tumatanim. Unlike kung tayo ay sama-samang nag-aaral, talagang napipilitan ka. Di po baga? Oh, kaya kumbaga iba rin naman yung
laging nare-refresh tayo, lalo nga tayong nagkakaedad na parang nagiging malilimutin na. So, kailangan lagi na lang naririnig mo yung mga salitang yon dahil yung palagi ang pakikinig natin, aba, tumatanim at tumatanim na, mahirap na yung ating memory ay medyo kinakalawang na, no? Kaya kailangan talaga ay ihahasa ng ihahasa. Yan. Sabi nga ni Sister Nida, ang ituturo natin hindi lamang mga pagpapala, kundi yung pagpalo pa rin minsan-minsan. Kasi ang Diyos natin, ayaw tayong mapapasama, kaya tayo ay pinapalo. Ayan. So, nasaan ba ang ating mga propeta? Kaya siguro yung kasama na rin sa pag-aaral natin na mayroon tayong iba't ibang bahagi, no, sa ating iglesia, di ba? Na mayroong apostol, mayroong guro, may propeta, may ebanghelista, ay palagay ko tayo ay kompleto. Kompletong-kompleto tayo, kaya pwede talagang mag-expand. At nakita naman ninyo nung linggo, di ba? Sino yung ating mga pinag-pray na mga VIPs? May taga San Nicolas, may taga Santa Maria, di ba? May mga taga Soledad. Kaya nakakatuwa, ano po? At baka nga talagang hindi baka kundi di ba? Sigurado tayo na mag-e-expand, no? Mag-e-expand ang ating church at lalago ang bawat isa sa atin kasi ito ay nakasulat. Basta lamang tayo magpatuloy tayo na sama-sama tayo na sa pag-aaral, sama-sama tayo sa mga gawain na iniaata sa atin ng ating Panginoon. Kaya kailangan din laging nating hingin na tayo ay malalakas. Ano po? Tayo ay magpanalanginan sa isa't isa na tayong lahat ay malalakas upang sa ganon magawa natin kung ano yung ipinagagawa sa atin ng ating Panginoon para tayo ay makapag-contribute para mas mapalawak pa ang kanyang kaharian. Yan po lamang at pakinggan po natin naman yung mga mananalangin. Sister? Sino nga ba ngayon? Sister Fe? And Sister Fe. Okay. Good morning po sa ating lahat. Nga po, wag daw lalagyan ng hangganan ng dakong iyon. Pahabain ang mga tali. Huwag tayo maglalagay ng hangganan. Tunay na papahabain nga natin ang ating pasensya sa mga taong ating hinahayuan na lagi ng tinatanggihan ang salita ng Diyos. Pahabain natin ang ating pasensya para sa kanila. At balang araw, hihipuin din ng Panginoon ang kanilang mga puso. Palalimin, ibaon ng malalim ang mga tulos. Kumbaga sa yung mga salita na ating ibinabahagi sa kanila ay ating palalimin para tumagot sa kanilang mga puso. At yun lamang po ang alam kong mai-contribute ko pa. Salamat, Panginoon. Maging malawak ang ating pangunawa sa ating mga kapatid, mga binabahaginan ng ating mga salita. Lamang po. Okay. Sister Mercy. Mercy 2. Hindi kayo ba? Ha? Kayo ba yung Mercy? 1. Mercy 1. 2. Sister Mercy 2, nandiyan ka? Ayun. Nag-unmute. Rinig na po. Ayun nga po, yung sabi na huwag magkaroon ng
limitasyon o hangganan ang ating pagmamahal sa ating kapwa dahil